Magandang araw sa iyo. Salamat sa pag-share ng lahat ng materyales na to tungkol kay Narciso Olalo. Ang goal natin ngayon, himayin natin lahat mula sa mga video, testimonya, pati yung CV niya para masilip natin kung sino ba talaga siya at anong misyon niya based lang dito sa binigay mo. Game! Game. Ang ganda nga ng mix ng sources mo. May mga very personal na mga video, may mga live session ng panggagamot, may mga written testimonies, at yung CV. Parang resume ng isang spiritual figure, no? Oo nga eh. So, ang gagawin natin, pagdugtong-dugtungin natin lahat to para makabuo tayo ng isang malinaw na larawan. Eksakto, para makita natin yung narrative na binubuo niya tungkol sa sarili niya, sa misyon niya, at sa mga hamon na kinakaharap niya. Okay, sige. Unpack natin. Simulan natin sa pinaka-basic. Sino ba siya? Sa CV niya, ang description niya sa sarili ay ang number one instrument chosen by God. Medyo matapang na claim agad yan, no? Oh. Pero ang unang pumansin sa kanya, hindi raw siya propeta, hindi rin siya mensahero. May isang source ka dyan, isang entry from, July 6, 2015. Kinuwento niya na tinanong niya raw ang Diyos at ang sagot sa kanya ay, ang tawag ko sa iyo ay calling. At yan yung pinaka-foundational na konsepto sa pagintindi sa kanya. Hindi ito isang titulo na parang pastor o pare. Ang calling ay parang isang function. Okay. So tatawagin lang siya pag may ipapagawa. Oo, tatawagin lang siya ng Diyos kapag may mensaheng kailangang iparating. Pagkatapos noon, balik siya sa pagiging ordinaryong tao. Ito rin yung depensa niya laban sa mga tumatawag sa kanyang false prophet. Gets. So ang linya niya, paano ako magiging false prophet kung hindi naman ako prophet in the first place? Ganon. Parang ganon. At binibigyang diin niya na siya ay isang ordinaryong tao lang. May isang CP doon, di ba? Na sinasabi raw ng Diyos, ikaw ang nagagamot, pero ako ang nagpapagaling. Malinaw ng malinaw yung pagposisyon niya sa sarili bilang kasangkapan lang, isang instrumento. Pero sa tingin mo, based sa sources, statement ba to ng totoong humility? O baka strategic din para, para ma-deflect yung criticism? That's a sharp observation. Kasi kung iisipin mo, may strategic value yan. Diba? Kasi kung instrumento ka lang, hindi mo kasalanan kung ano man yung mensahe. Parang mailman ka lang. Eksakto. It creates a layer of separation. Kung may mensahe na hindi magustuhan ng tao, ang sinasabi niya, huwag kayo sa akin magalit. Sa kanya yan galing. Ginagawa niyang kumbaga untouchable yung claims niya sa personal atake. Okay, so instrumento siya, isang calling. Pero ang tanong, para saan? Dito na siguro papasok yung mga propesiya na binanggit mo sa sources at prangkahan na medyo wild yung mga to. Yes, dalawa sa aspeto ng pagiging instrumento niya ay yung paghahatid ng propesiya at pagpapagaling. At yung mga propesiya, very specific ang mga example. Sige, unahin natin yung sa Bulkang Taal. March 20, 2022 daw to, may panaginip siya. Oo, nasa paanan daw siya ng bundok. Tapos may voices daw ng Diyos na nagsabi, tumakbo ka na dahil sasabog ang bulkan. At hindi lang yon, di ba? May instruction pa. Eksakto, yung detalye yung nagpapalakas ng kwento. Tinuturo raw sa kanya na tumakbo sa kanan dahil sa kaliwa dadaan ng lava at may kasunod na warning para sa lahat. Ayun, yung ang lahat ay laging handa. Dahil ang mga bulkan ngayon ay sasabog na lang na hindi nila basta-basta malaman. At ayon sa source, 6 na araw pagkatapos ng panaginip, noong March 26, sumabog na ang Taal. 6 na araw. Okay. Ngayon, yung isa pang halimbawa, yung sa ABS-CBN, mas matagal yung timeline nito. June 16, 2014 pa raw yung mensahe. Oo, mas luma to. Na may malaking kumpanya raw na may pula sa logo na magsasara dahil sa maruming pamumuno. Teka, 2014 pa yung mensahe, tapos 2020 nangyari yung shutdown. 6 na taon yung pagitan. 6 na taon, oo. May paliwanag ba sa sources kung bakit ganun katagal? O paano natiyak na ABS-CBN ngayon at hindi Jollibee o anumang kumpanyang may pula? Magandang tanong yan. Ayon sa sources, ang connection ay ginawa pagkatapos ng pangyari. Hindi preemptively sinabing, uy, ABS-CBN to. So retroactive. Oo.
Oo. Kumbaga, it's presented as a look back, a confirmation, ikinonekta ito sa shutdown noong May 6, 2020. At yan mismo ang isang common characteristic ng mga ganitong klaseng hula. Madalas, malabo ang mga detalye sa simula. Para may flexibility sa interpretasyon. Exactly. Para pwedeng i-fit sa isang event kapag nangyari na. Ang kapangyarihan niya ay nasa pagpapatunay pagkatapos. So, ang pattern pala ay isang specific na panaginip or vision, isang direct quote mula sa Diyos, tapos isang real-world event na imamatch doon. At yan yung ipinapakita as proof sa isa sa mga abilities niya na nakalista pa sa CV, ang predict future events. Okay. So, ito yung credentials niya, kumbaga, para mas maniwala yung tao sa pangalawang aspeto ng misyon niya, ang panggagamot. Tama. Let's move to that. Right. Itong pagpapagaling, malaking bahagi ito ng misyon niya. Pero yung method, yun yung nakakaintriga para sa akin. Paano raw ba ito nangyayari? Kasi sabi niya, hindi ito magic. Ang susi raw, ayon sa paliwanag niya sa isang video, ay yung boses niya. Ang boses lang mismo, hindi yung dasal o yung mga salita, kundi yung tunog lang. Parang ganon. Yan daw yung utos sa kanya. Boses pa lang ang maririnig nila, gagaling sila. Wow. May testimonya dyan ng isang babae na 4 na taon nang may lupus. Nakita niya si Olalo sa Facebook, nagpapagamot via video call. Video call lang? Video call lang. At after 1 month, bumalik daw sa normal ang pakiramdam niya. Ang paliwanag ni Olalo, pwedeng may gamiting instrumento like kalamansi, pero ang totoong nagpapagaling ay yung boses niya. Kasi yung boses niya, yung nagdadala ng aral at utos ng Diyos. So yung healing, nakatali sa pakikinig sa Kanya. At sa pananampalataya, syempre. May isang entry ka dyan from December 2016 na nagsasabing ayaw daw ng Diyos sa paniniwalang may kapalit. Walang kondisyon dapat. Oo, kailangan daw ng purong pananampalataya kay Hesukristo at sa Kanya bilang instrumento. At dito pumapasok yung active participation ng pasyente, hindi to passive. Parang active participation. May isang matinding kaso dyan ng isang taong bulag mula pa noong 2014. 8 taon na siyang hindi makakita. Grabe, 8 taon. Sinubukan niyang magpagamot kay Olalo. Wala pang 1 buwan, nagsimula na siyang makakita ng liwanag. Ang susing sinabi ni Olalo ay, kayo mismo ang gagawa sa sarili ninyo na para gumaling kayo. Interesting. So hindi yung tipong, okay, ipikit mo mata mo, pagdilat mo, ayos na. May proseso, may effort galing sa pasyente. Tama. May isa pang testimony dyan. Si Simplicio, na inabot daw ng 2 buwan bago tuluyan gumaling. So minamanage niya yung expectations, hindi ito instant. Gets? So kung pagtatagni-tagniin natin, yung panggagamot at pangangaral, iisang bagay lang pala yun para sa kanya. Magkakabit sila. Ang boses na naghahatid ng aral ay siya ring boses na nagpapagaling. Ang pagtanggap sa aral ang mismong nagbubukas ng daan para sa kagalingan. Okay, so nakuha na natin yung identity, yung mga propesiya, yung panggagamot, pero hindi lahat simple lang. Dito na natin kailangan i-unpack yung pinakamalaking tema sa mga materialis mo, yung tunggalian, yung away. Dito nagiging komplikado ang lahat. Ang misyon niya ay hindi nangyayari sa isang vacuum. May mga kalaban siyang tinutukoy. Balikan natin yung mahabang mensahe mula September 10, 2020. Dito talaga lumabas yung conflict. Napangananipinan niya ang nagluluto siya para sa isang okasyon. Oo, tapos biglang may voices, galit na galit sila sa'yo. Naghintay na lang sila ng pagkakataon kung paano kanila ipapahiya. At ang fascinating dito ay kung paano niya mismo ininterpret yung bawat simbolo sa panaginip na yan. Yun, yung pagluluto para sa kanya ay ang panggagamot at pangangaral niya. Ang plano na ipahiya siya sa isang graduation ay yung umano'y balak ng mga pari at pastor na sirain ang kredibilidad niya sa publiko. Okay, sige. At yung paglakad niya sa isang blue carpet. Sumisimbolo raw yon sa paglago ng influensya online, lalo na sa social media. At yung pinakamatindi, yung mga lalaking nagmamasid sa kanya. Yun, ang sabi raw ng Diyos sa kanya, mga sniper na inutusan ng mga pare at pastor para patayin ka. Wow, sandali. Sniper talaga. Grabe naman yung talon ng interpretasyon.
Diretsahan ba talagang sinabi sa source na sniper ang term na ginamit? Yes, diretsahan. Ang sabi raw sa kanya, sila ang mga sniper na inutusan ng mga pari at pastor para patayin kanila. Kaya dobling ingat ka. Isang direktang banta sa buhay niya ayon sa interpretasyon niya. That's a massive escalation. Mula sa doctrinal disagreement, ngayon may life threat na. Ito na siguro yung ugat ng mga matindi niyang salita laban sa mga pari at pastor. Malamang. Kasi sa isang video, tinawag niya silang mangluloko. Oo, Hinahamon niya sila, patunayan niyo kung paano kayo ginamit ng Diyos. Kino-question niya ang turo tungkol sa purgatorio, tinatanong kung saang verse sa Bible yun nakuha. so hindi lang ito tungkol sa kung sino ang tama o mali ang turo. Hindi lang, kasi yung pinaka-core ng away, Ay yung motibo. Direkta niyan sinabi na kaya lang naman daw siya tinatawag na false prophet ay para hindi kayo mawala ng kita. So it's about the money from his perspective. At dito mo makikita ang pinaka-core ng away niya. This is a direct challenge to their entire economic and structural model. Sa paggigiit niyang libre ang lahat ng ginagawa niya dahil utos daw yun ng Diyos. Sinasabi niyang hindi lang mali ang turo ng mga parit pastog, kundi pati yung paraan ng kanilang pamumuhay. yung mismong sistema na umaasa sa mga abuloy at bayad. Eksakto. Wow, that's a much deeper conflict. He's not just questioning their faith, he's questioning their, for lack of a better term, business model. Oo. At yung pagsalungat sa kanya, para sa kanya, patunay lang na epektibo siya. Kung susuriin natin ito ng walang pagkikiling, the sources present a clear narrative of persecution. So every attack against him, from his perspective, reinforces the validity of his mission. It proves he's a threat to a corrupt system. Nabanggit pa niya na handa siyang dalhin ng usapin sa korte para patunayan ng mga sinasabi niya. He's ready for a fight. So after going through all this, ano yung kabuuang larawan na nabubuo para sa iyo? Mula sa CV, sa mga hula, sa mga testimonya, hanggang sa mga akusasyon ng sniper. Ang nabuo ay isang komplikadong portrait. Siya yung calling, isang instrumento na hindi raw niya pinili, kundi ipinagkaloob sa kanya para maghatid ng mga mensahe, propesya at libreng panggagamot. At kasabay niyan, nabuo ang isang malinaw na narrative ng tunggalian. Oo, ang misyon niya ayon sa mga salaysay mo ay hindi pwedeng umiral ng payapa. By its very nature, inilalagay siya nito sa direktang banggaan sa mga tradisyonal na simbahan. So ang kwento niya, base sa mga sources na to, ay kwento ng isang divine mandate na hindi lang nag-aalok ng alternative na pananaw. Kundi aktibong hinahamon at gustong gibain ang mga nakasanayang istruktura ng pananampalataya. May isang utos daw ng Diyos sa kanya na paulit-ulit na binabanggit sa sources. Kailangan mong ulit-ulitin ito para matuto sila. Repetition is key. So habang pinag-iisipan mo ang lahat ng napag-usapan natin, maiiwan sa iyo ang isang tanong. Ano yun? Sa isang mundong binabaha ng impormasyon at magkakaibang paniniwala, paano sinusuri ng isang tao ang isang mensaheng iginigit na ito ang absolutong katotohanan? Lalo na kung ang mismong utos sa likod nito ay ulit-ulitin ito, hanggang sa ito ay tuluyang matutunan.